Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening! I'm back again, RJYC Vlog. Kamusta kayo? Eto na naman tayo, magdadrive na naman tayo. Tapos na naman ang isang araw. So, ito i-discuss natin uli yung sitwasyon ni Miss Nene Bacale ng Tacloban, Leyte na tinanggal ng COMELEC. Na for sure, of course, alam niyo na kung bakit siya tinanggal. Kasi itong sino pa fi? Yung siguro mga tauhan ni Tambanakaw dyan sa COMELEC, tinanggal yung kalaban niya. Ganyan talaga ang kalakaran dyan sa Pilipinas. Kapag insecure ka at desperate ka na at natatakot ka na matatalo ka ng isang simpleng tao lang, samantalang siya bilyon trilyones na ang ninakaw sa taong bayan. So tingin niya sa sarili niya siya ang bida, kasi syempre siguro hindi niya pa nasubukan yung meron siyang kalaban. Siguro nung kabataan niya, na-spoiled siya. So, hindi siya sinanay na magulang niya na lumaban ng patas. Kaya, ganyan ang ginagawa niya. Uuto na lang siya ng mga tao o mamamayan o mga trabahador sa COMELEC para gawin yung trabaho na pagtanggal sa kalaban niya. Anyways, masakit sa mata yung araw. But yeah, I don't wanna get my sunglass. So, yun nga. So, diba, nakakaloka itong nangyayari kay Miss Bacale, Nene. Sana maayos niya yun. Kasi I'm pretty sure matatalo talaga itong si Tambanakaw eh. Matatalo talaga yung si Romualdez. After nang nakikita ng taong bayan yung mga ginagawa niya sa mga tao, na akala mo kapag umasa siya, pera niya yung ginagamit niya sa AKAP, sa AIK, sa TUPAD. You know, ginagamit nila yung mga ayuda na yan pang-uto sa tao para magawa nila yung gusto nilang gawin at para mauto nila yung mga taong bayan at mabili yung kanilang boto. Ganyan ang ginagamit nila. Can you imagine na merong isang pasyente sa isang public hospital na nung lumabas na daw yung kanyang final bill, nandun yung pangalan ni Romualdez sa dulo ng resibo. Can you imagine that? Like, talagang nilalagay yung pangalan niya dun para pasalamatan siya, na siya ang dahilan kung bakit kung meron mang discount sa PhilHealth o whatsoever, nandun yung pangalan niya. 'Di ba? Ganun talaga kahayop no? Ganun kalala yung sistemang bangag ngayon. Ang Pilipinas ngayon, ganyan talaga ang nangyayari. Can you imagine na ganyan ang ginagawa ng isang Tambanakaw para maging sikat siya kuno? Nakakadiri yung mga ganitong klase ng tao no? Yung lahat gagawin para lang mapansin siya. Kahit hindi ka nakapansin-pansin, lahat gagawin. Yung ganun. Like yung hindi ka naman na dapat binibigyan pa ng pansin, is gagawin niya yung lahat para mapansin siya kahit gumawa siya ng masama at illegal. Napaka-desperado, diba? Diyan mo makikita kung gaano ka-desperate ang isang tao na gagawa na lang ng masama, magpapa-epal, ilalagay yung mga pangalan sa mga dinodonate nila. Pero alam nyo ba, mabuti na rin na nangyayari yung mga nangyayari ngayon kasi nai-expose kung gaano ka-epal ang bangag admin. Nai-expose kung ano yung ginagawa nila sa mga taong bayan ngayon. Nai-expose kung gaano kabulok yung pamamahala nila. You know what I mean? Diba? Nai-expose sila kung paano nila balahurain ang pera ng taong bayan. Tapos yung iba dyan, bumibili pa ng mga in cash na mga bahay na kung makapanlait sa mga vloggers, akala mo pag-aari niya yung mga buhay namin. Yung ganon, yung nagmamalinis na kunwari nakakatulong sa kapwa, na
bigyan lang kayo ng konting buto, akala mo utang mo na yung buhay mo sa kanila, yung mabigyan ka lang ng konting tulong, akala mo may utang ka na sa kanila na panghabang buhay na kautangan. Yung ganun, diyan mo makikita yung kaipalan ng isang tao, kung paano nila i-handle ang isang sitwasyon at kung paano nila balahurain ang taong bayan at paano nila utuin ang mga tao na they can just do whatever they want kasi because they have the money to help people. Pero hindi naman nila money yun, pera naman ng taong bayan yun, di ba? So nakakaloka talaga ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. I can't imagine what kind of government we have right now with the Bangag admin. Tapos itong si Bangag, walang ginagawa. Can you imagine, alam ni Bangag na hindi pure Filipino itong si Erwin Erich Sylvester Tulfo. So lahat na lang ng illegal at lahat ng hindi tama at lahat na lang ng may anomalya, malaman man ng Bangag admin, okay lang sa kanila. Normal lang sa kanila yung mang-falsificate ka, mang-scam ka, lahat ng illegal at kasamaan okay lang sa kanila. Yan ba yung dapat na ipagmalaki? Kasi itong mga loyalista nga ay sorry. Sabi nga pala nung kakilala ko, wag ko daw gagamitin yung tanga. Kasi masakit daw yun. Ang dapat ko daw sabihin is, wala ba kayong isip? So yun na lang. Wala kayong isip. Kaya ganyan. Wala kayong isip, kaya ganyan ang ginagawa nyo sa taong bayan. So yeah, sabi niya wag ko na daw gagamitin yung angat. Yun na lang daw, walang isip at walang sentido común. Parang mas mild daw yun. Mas mild daw yun kesa dun sa ginagamit kong termino na angat. Anyway, so sabi ko naman, sige, hindi ko na gagamitin yung angat. Yun na lang, walang sentido común at walang utak at walang isip na lang daw. So yun nga. So anyways, nagiging mas matalino na ang mga tao ngayon kasi kahit nakikita ng mga tao kung anong ginagawa nitong itong mga tao na to na patuloy na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para makapanlamang ng kapwa-tao. Yan. Nakakalungkot, but yeah, it is really happening. And at least kahit papaano, mas nagigising na ang taong bayan. Hindi na sila nagpapauto. Sobrang ng tirik ng araw ngayon, ang sakit sa mata. Anyways, natutuwa pa rin ako kahit papaano kasi mas matalino ang taong bayan. At dahil nagiging mas matalino sila, hindi na sila nagpapauto. At sana maasikaso ni Miss Nene Bacale yung kanyang kandidatura sa Tacloban, Leyte para malampaso niya na yung si Tambanakaw at mawala na sa Pilipinas yung taong nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Di umano. Kailangan mo pa talagang gamitan ng di umano. Di ba? Tahasan naman yung pangdidekwat nila sa pera ng taong bayan. Pero, syempre, magdi-deny. Meron pa namang magnanakaw na aamin na siya yung nagnakaw. Wala namang kriminal na umaamin sa kanyang krimen. Unless hindi ka talaga kriminal at aaminin mo na yung kasalanan mo kasi gusto mong linisin yung sarili mo. Pero kung ikaw ay isang kriminal, sanay na sanay ka nang magsinungaling. Kasi ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Kaya yung mga yan ay bihasang bihasa sa pagsisinungaling at pagnanakaw kasi magkapatid lang yan eh. So hindi na tayo dapat nagtataka kung ganyan man ang klase ng administrasyong Bangag ngayon. Dahil wala nang mapipili eh. Kahit alam na ng administrasyon na to, ng presidente ng Pilipinas, na merong isang anomalya ang isang tao, meron siyang ginawang hindi tama, hinahayaan lang nila na ganun, na gumawa ng anomalya ang isang tao. So, yeah, yun lang ang ano ko dyan. Anyways, I have to go here
dahil may sasakyan behind me. So, ano pa ba ang maiisip natin na ginagawa ng taong bayan dito sa Kapilipinuhan at sa mga tao na gumagawa ng anomalya? Ano pa ba ang maiisip natin sa kanila? Kundi ang maawa tayo sa kanila dahil wala na silang ginagawa kundi pahirapan ang taong bayan. At habang pinapahirapan nila ang taong bayan, ang tao naman ay natututo na tingnan kung ano ang tama sa mali. At naniniwala ako na 80% or I would say 85 to 90% of people are doing the right thing. At mayroon lang mga 5 hanggang 10% ng mga taong naliligaw pa din at ayaw nilang gawin yung tama. Right? So, ganun pa man, tayo ay lalaban pa rin at ipaglalaban pa rin kung ano ang tama. At ang masasabi ko sa ating mga kaibigan at mga kababayan, maging mas matalino pa tayo at magmatsyag tayo kung tama ba yung ginagawa sa atin ng kapwa natin. Dapat ba tayong lumaban o dapat tayong manahimik? Alam nyo ba, being silent or not saying anything, it's not an option. It shouldn't be an option. Everyone should say something kapag may nakikita kayong hindi tama at hindi dapat. You should say something kapag ka merong naaalipusta, merong binubuli, merong inaapi. Kailangan tayong mga Pilipino rin ang magkaisa at patunayan na hindi nag-iisa yung ating mga kababayan kapag sila ay inaapi, meron silang karamay. Huwag nating hayaan na may isang tao na binubuli lang o inaapi o ginagamit ang kanyang kapangyarihan para laitin or pagsamantalahan ang kahinaan o gamitan ng masama ang isang tao. Kailangan tayo din ang nagtutulong-tulong sa isa't isa. At para mabago yan, kailangan ang bawat isa sa atin ay may paninindigan at may prinsipyo sa tama. At wag nating ipagpalit sa salapi ang ating prinsipyo at dignidad dahil ang salapi, hindi mo yan madadala sa hukay. Okay? So, yun lang ang masasabi ko. Again, thank you so much for all my supporters. Please like, subscribe, comment, and share. Okay? Thank you. Bye.